and to deny whether kung kailangan niya pa ba, kung pwede pa niyang i-deny itong account na to. Napakarami kasi, ano, Cathy? Yeah, it's too staggering, the amounts are too staggering. So, kailangan, he must have really a serious explanation dito sa mga accounts na to. Ito po bang mga accounts na ito, na-foresee po ba ito ng prosecution team? Well, the problem, when we started, no, alam namin na may mga accounts. This could have come out much earlier if the impeachment court, kung yung impeachment court po natin ay hindi masyadong stricto. Kung babalikan po natin yung utos po ng ating Senate President, I will only issue subpoenas against banks if you have the bank account numbers. Ang hirap nun. Yeah. You know, you can. How can we discover the bank account numbers? There are bank secrecy laws that we have to traverse, and that's a very impossible thing to do. So that limited our movement, no, with regard to the bank accounts. Another bank account na hindi pa natin tinitingnan, Mark and Cathy, Land Bank. That is where government's salaries pass through. No, but since we cannot produce a bank account number, we can't even mention it. So yun yung naging problema namin. Alam namin may mga accounts, pero hindi namin Although si Justice Cuevas tried to still block the presentation ito, stating na hindi nga ito kasama dun sa complaint. Hindi ito na-mention, you did not present evidence on this, and then Senator Drilon read the records on the manifestation of Attorney Judd Roy. Gaano ka permanente na naging issue nga itong dollar accounts na ito sa trial na nagaganap? Well, talagang malaking issue nga itong usapin ng dollar accounts dahil kung titignan nga po natin, may kanya-kanyang interpretasyon kung kasama nga sa impeachment complaint o hindi. Para sa amin kasama dahil we wanted to open the PS Bank account. That was the only thing that we had an account number on, no? Pero yun nga, 10 million? Yung 10 million, we didn't even know the figure at the time. Ang lumalabas lang sa PS Bank account is a question mark on whether totoo nga yung 700,000 o hindi. Hindi natin alam. Pero may binanggit nga po si Ombudsman Gutierrez in her testimony, 700,000. Parang may alam siya na hindi namin alam dahil nga yung usapin to po sa temporary restraining order. Kaya nga para kay Senate President Enrile, maski hindi kasama ito, kung hindi mo na-deklara, violation ka agad yan. Correct. Alright, maraming salamat po Congressman Erin Tanyada and Attorney Rowena Revilla. Samantala, tumungo po tayo sa press briefing na isinasagawa ng defense team. Medyo bawat isa ay nahirapan kung paano po sundin. Kasi ang inaasahan ho, kung ano, yung sa buong buhay mo yung transaksyon na gano'n sa 10 taon, hindi mo alam eh. Hindi po ba? Cumulative eh. Ang inaasahan ko ho, sana, siguro marami sa atin, ito account na to, ilabalansi ngayon. Ito account na to, ilabalansi dito. Ito account na to, nagtotal ba ng, hindi ho tayo kailangan umabot ng ganong kalayo eh. Ako, yun lang ho ang katanungan ko. Hindi ko pa nasasagot. Kasi, ang paniwala ko, kung maliwanag at madali tayo magkaintindihan, ganun lang po yan eh, di ba? Ano yung account number? Magkano balansi ngayon? Yun ang titingnan natin. I-total natin na lahat ng balansi ngayon? Magkano po? Yun talaga po ang katanungan ko eh. Imbis na ho, dagdagan ko lang mabilis, imbis na ho maliwanagan yung issue dito sa $10 million, ay para hong nalisya pati nagulo ho, no, doon sa presentation. Kahit kami nga ho, kinakailangan namin itong pag-aralan ng husto sapagkat sa totoo lang po nakakalito at hindi naman po napakita talaga kung ano yung gusto nilang, hindi ho talaga napakita yung paano nila susuportahan yung bintang nila kay Chief Justice. So yun ho ang malinaw sa amin. Kaya kung tinatanong nyo kung naka-apekto ba to o hindi, sa presentation na ganon, hindi po to naka-apekto sa amin dahil lalo lang pong naging magulo yung paliwanag nila dun sa ebidensya nila patungkol dun sa $10 million. Sir, nabanggit niyo sir na nagulo, pero parang ngayon lumabas, ang daming amount, may 12 million, merong 28 million. So ano po ba talaga yung, what's the real score po based on your side dun sa dollar deposits?
Siguro kaya maigi nga para sa amin, we don't think this is a setback, but actually more of a lead towards how we should proceed from here. Because obviously kami rin, gusto namin maintindihan saan ba galing tong $10 million and why is it also growing in a sense na nag-iiba-iba yung figure na meron pa na-mention na $12 million. So maigi at least na alam namin kung ano yung pinagbabasihan ni Ombudsman dito noong lumabas ito doon sa notice to explain. At maigi rin na makita natin kung ano ba yung mga hawak na documents naman ng AMLC. Kanina namin nakuha yung copy. So papag-aralan naman ito. At we can also, of course, confront Chief Justice Corona with this document and ask him, what's your side of the story? So, yun yung maigi dito. Para naman, pag siya yung umupo sa witness stand, ito yung ma-address niya rin ng maayos. Yung, kumbaga, he can answer it intelligently and address all the outstanding issues in relation to this allegation. Sabi sa inyo ng clients ninyo. Pero kung hindi totoo yung 10 million, dahil napakita naman na this is transaction value, pero nalaman nyo ba na meron talaga umikot na ganito kalaking amount sa mga accounts ni Chief Justice? And were you surprised when eventually it was, well, laid out kanina sa impeachment report? Alam niyo ho, ganito yun. Nung naalala niyo, nung lumabas ho yan, more than a week ago, tinanong ho kami niyan eh. Siyempre, ang tatanungin namin ay ang Chief Justice. Itong 10 million. Ang sinabi sa amin, wala yung 10 million na yan. Yan o, sabihin ko sa inyo, bakit kami umabot sa puntong ganito na tinawag ang Ombudsman? Kasi po siya mismo may kagustuhang tawagin ng Ombudsman at harapin ito. Kaya nga ho, kaya hinihilang naman namin, sandali po, magsasalita pa naman siya eh. At makikita natin sa mga susunod na mga araw kung ano. Kasi ho naman, babalik pa rin ako doon sa sistema na kunin nyo, ito ang hamon ko sa inyo. Kumuha ho kayo ng kopya. Siguro naman, sa galing ninyo, makakuha kayo ng kopya niyan eh. Yung binigay kanina, yung minarkahan. Tingnan nyo kung maintindihan po ninyo. Hindi po, kumuha po kayo ng kopya, tsaka yung PowerPoint po, kumuha rin kayo. Siguro naman, binigay na. Tapos, siguro mas maganda, kumuha kayo ng siguro may mga accountant kayong kakilala, mga kumpanya nyo, may accountant. Siguro susubukan ninyong pagtagpo-tagpo ng figure. Kasi ako ganun eh. Hindi po ba? Kasi pwede naman yan, sa tingin ko po, na isinubo na lang na ganito. Ito yung figure dyan, 1, 2, 3, 4, 5. Total, kita nyo, 10 million, 12 million, ganun eh. Pero kung talagang meron ngang account si Chief Justice, magkano ang nilalaman, walang ibang makakapagpaliwanag, Cathy, kung hindi si Chief Justice mismo. At hindi naman natin hinuhusgahan pa. At umaasa pa rin tayo na maririnig natin ang kanyang paliwanag mismo tungkol sa isyong yan. Samantala po ay tumungo tayo sa ating kasamang si Ralph Rivas para sa pinakahuling kaganapan dyan sa labas ng Senado. Ralph? Mark, Cathy, katulad nga ng inaasahan ay naging mainit ang mga kaganapan dito sa Senate impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ang depensa naman ay malugod na tinatanggap ang pagkakaungkat ng mga bagong impormasyon dahil nga sa testimonya nito ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. At ayon naman kay Attorney Karen Jimeno, ang isa sa mga tagapagsalita ng depensa, ay hindi naman daw ito nakasira sa testimonya o sa kanilang kaso, ay bagkus ay nagpatibay pa raw ito sa kanilang mga argumento. Pero para sa prosekusyon, malinaw na nawasak itong parte ng depensa. At para naman sa, kung mapapansin natin kanina, no, ay nakatanggap nga ng negatibong reaksyon itong si Lead Defense Counsel Serafin Cuevas dahil nga sa sinubukan niyang pagharang nitong PowerPoint presentation ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pero nung nagkaroon nga ng botohan ay nagpalakpakan ang mga tao dito sa gallery matapos ng hindi payagan patapos ng payagan itong PowerPoint presentation ni Ombudsman Morales. Dahil nga sa PowerPoint ito ay nagkaroon ng maraming spekulasyon at maraming mga tanong. Una na lamang kung ano nga ba ang relasyon ng timing ng pag-withdraw at pag-deposit at in relation to the politics na nangyari ng mga panahon na yon. At kung bakit nga ba mayroong maraming mga bank accounts in one particular bank. At isa naman sa mga tanong na in-impose ngayon ng depensa, kung totoo nga ba ang mga bank accounts na ito. Mark, Cathy, maraming mga tanong na kailangan nating himayin at kailangan itong abangan bukas kung ano man ang mga mangyayari. At yan ang pinahuling balita mula dito sa labas ng Senado.
Maraming salamat, Ralph Rivas. Marami pa nga ang mga tanong at ipagpapatuloy nga ang pagsagot sa mga tanong na yan bukas. Samantala, balikan po natin ang mga pinakamahalagang pangyayari ngayong araw na ito. Nag-umpisa po ang paglilitis Day 37 sa pamamagitan ng pagtestigo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nag-request po siya na siya ang maunang tumestigo dahil marami pa daw po siyang mga gagawin sa kanyang tanggapan. Naging mainit ang palitan ng argumento between the prosecution and defense dun sa nature ng kanyang testimonya at kung anong klaseng katanungan ang pwedeng itanong, pero hinayaan po ng presiding officer na ideklara ng hostile witness si Ombudsman Conchita Morales para po matuloy lang ang trial sa araw na ito. Ginigiit ng depensa dito sa kanilang pagtatanong kay Morales na hindi nga kasama dito sa impeachment complaint itong aligasyon ng $10 million accounts, kaya hindi ito dapat talakayin dito sa impeachment trial. Ngunit napagbigyan pa rin to ng senator judges. Pilit itanong ng defense team yung bias on the part of the ombudsman, pero mukhang napanindigan niya ang kanyang statement na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho base sa kanyang mandato as stated in the Constitution. Nag-offer naman itong si Ombudsman Morales na mag-PowerPoint presentation para mas malinaw na maipresenta itong report ng AMLAC. Kaya't pinayagan ito matapos magbotohan ang mga senator judges. Tumayo nga po para ipaliwanag ang boto nito si Senator Santiago at nag-motion si Senator Ping Lacson at naging unanimous po yung pagbotong i-allow ang PowerPoint. At nakita nga po natin na PowerPoint presentation ang ginamit para ipaliwanag ang napakaraming dollar accounts di umano ng Chief Justice Corona. Ipinaliwanag din itong paikot-ikot o pagpapaikot-ikot ng pera, pag-withdraw from one account to be deposited in another, at pati yung pagdami ng account ng mga dollar accounts ng punong mahistrado over a certain period of time. $82 accounts at hindi pa po tapos ang testimonya ni Ombudsman Conchita Morales at itutuloy po ito bukas. Pinilit po sanang mag-substitute si si Commissioner Heidi Mendoza, kaya lang mukhang na-sustain ang objection ng depensa na dapat si Ombudsman mismo. Kaya magbabalik po kami bukas para ihatid sa inyo ang pinakahuling kaganapan sa mga pangyayari dito sa paglilitis ni Chief Justice